Ayun, to this video ay gagawa po tayo ng 500 grams lang na harina ng Rosquillos cookies. Hindi bali ng square yung hugis kasi wala po tayong molder na circle. Sa ating video ngayon ay may pagpipilian po kayo kung ano pong gusto ninyo dito na outcome. Kompleto sa Ricardo's, kaya simula na po natin. So dito ay gagamit lang po tayo ng 1/3 cup ng ating margarine. Pwede din tayo ditong gumamit ng butter. Para matingkad yung kulay ng ating cookies, gagamit tayo dito ng 1 cup ng white sugar. Kailangan natin dito ng dalawang whole medium na itlog at dalawang medium na egg yolk. Para madali po nating madurog yung ating margarine at saka yung ating itlog, gagamit po tayo dito ng hand beater. Dito sa ating mixture ay hindi po tayo dito gagamit ng tubig mga ga at hindi din tayo dito maglagay ng powdered milk. Ayan, at nang medyo nadurog na po natin yung ating itlog at yung ating margarine, isunod po natin ditong ilagay yung half tablespoon ng ating vanilla at 2 tablespoon ng mantika. Kahit anong brand ng mantika mga palangga ay pwede dito. And then haluin lang po natin yan ng kaunti at isunod na po natin yung 1 teaspoon ng iodized salt. At para mapadali po nating matunaw yung ating mga dry ingredients ay gagamitan natin ito ulit ng hand mixer. Kailangan po ay tunaw na tunaw yung ating asukal para hindi po magaspang yung ating mixture. At nang nasigurado na po tayo na tunaw na po yung ating mga dry ingredients ay saka na po natin ilagay dito yung 500 grams po na all-purpose flour. At dito maglagay po tayo ng half teaspoon ng ammoniaco powder at 1 tablespoon ng baking powder. Sa ating harina mga ga ay pwede naman tayo ditong gumamit ng third class flour at yung cake flour. Wag lang po yung first class flour. At kung magtatanong naman kayo kung ano ba yung ammoniaco po natin, ay i-research nyo lang po sa Shopee, ay ito po yung cookies crisper. Kung wala talaga kayong ammoniaco powder, ay wag na kayong mag-alala mga ga. Pwede ninyo itong lagyan ng half teaspoon din na baking soda. At mga ga, kailangan ito lang po yung consistency po ng ating mixture. Ayan, na hindi gaanong malambot at hindi din matigas at napakakinis naman po. At para mag-sit at maging siksik talaga yung ating mixture ay masahin pa natin ito ulit dito po sa ating misa at magdas lang po tayo dito ng harina. Ayan po, sundan nyo lang po yung ginawa ko mga ga. Magdas lang po tayo ng kaunti lang po talaga na harina mga ga, pang tanggal dikit lang po habang po ay pinasiksik po natin yung ating mixture. Huwag nyo pong damihan maglagay ng harina mga ga, baka tumigas po yung ating mixture, baka masira na po yung ating timplada. Ayan na mga ga, yung ating mixture ay siksik na po. Hatiin lang po natin. At ito ay hatiin ko pa po ito para po ay makikita nyo po talaga. Bali, makasya lang po sa ating camera. Parang kitang-kita nyo po. Nang matapos ko po itong palaparin yung ating mixture mga palangga, nang mag-moldy na po ako, ay hindi ko na talaga makita yung round ko po na moldy. Ay wala po tayong magawa. Ito na lang pong square. Pwede naman, maganda naman. Rosquillos din pa naman. Ito po yung sabi ko sa inyo na kumpletuhin na po natin. Kung gusto po ninyo na maging manipis lang po yung inyong Rosquillos, ay ito po kanipis mga ga. Yung gagawin po natin, ito po ay pinakanipis. Mas maganda dito yung circle po na moldy. Pero yung Rosquillos po natin ay dalawa naman talaga yung hitsura. Ito po at saka yung circle. At butas-butasan lang po natin gamit yung ating tinidor para lang po may pang-design po yung ating Rosquillos. At gagamit lang po ako dito ng maliit lang po na nozzle tips para pangbutas po natin ito sa gitna. At ito din yung mga kinuhanan po natin sa gitna mga ga ay ito po yung tinatawag po namin na batunis cookies. Ito ay lulutuin po natin ito, yung pinagkuhanan po natin, maliit po ito. Ito po yung batunis cookies. At para mapadali po natin sa pagsalansan ay ganituhin lang po natin at yung ating plancha ay lagyan lang po natin ng kaunti lang po na harina para sigurado lang po tayo na hindi didikit po yung ating cookies. At ito mga ga ay hindi po natin ito banyahan ha. Hindi po natin ito banyahan ng itlog. At ito mga ga, yung ating mga maninipis ay may pagpipilian po talaga kayo kung ano pong gusto po ninyo na outcome. Pwede po natin itong lutuin na golden brown talaga na parang feta po siya na biskwit. At pwede ding half lang na yung puti lang po siya. At itong ating cutter ay nasa Shopee lang. Research nyo lang yung cookies mold cutter. Sa ating baking time po dito, yung ating manipis ay alalay lang po. Yung ating baking time ay yung manipis ay nasa 180 degrees Celsius for 12 to 15 din minutes. At ito naman mga ga, ito po yung medyo makapal na ito ay pwede talaga natin itong pang delivery kasi hindi po madali-daling madurog. At pwede natin itong banyahan ng itlog para may kulay din yung ating mixture para makintab yung ibabaw. At pwede ding hindi na po natin banyahan. Okay po, mas maganda din po na hindi din
banyan. Ito po yung akin ay para may pagpipilian lang din po tayo. At yung medyo makapal po natin dito na pagpalapad ay lulutuin po natin ito sa may preheated oven na 190 degrees Celsius for 10 to 15 minutes din. At mga ga, ito po yung ating mga excess dough ay basahin lang po natin ito ulit. Kailangan po ay idiin-diin lang po natin. Masahin lang po talaga natin ulit kasi po ay naghiwa-hiwalay po ito para po ay mag-set at nang maging siksik na din po. Ipagpatuloy lang po natin ito hanggang sa matapos na po yung ating mga excess dough. At lutuin na po natin ito. Ito po yung ating baking time at temperature dito sa ating oven. At kailangan po ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang. Ayan na mga ga, ito po yung ating medyo makapal na binanyahan po natin ng itlog. Pwede talaga natin itong pang delivery, pwede natin ilagay po sa ating jar. At ito naman po yung medyo manipis po natin na hindi po natin ito binanyahan ng itlog. At ito naman yung medyo manipis po natin na hindi po natin binanyahan ng itlog at niluto po natin ito na medyo golden brown. Na yung kulay niya sa pagkaluto niya mga palangga ay parang fita lang po, ayan po ay magkaiba po sila. Yung isa ay puti po, ang isa ay golden brown. At itong mga medyo makakapal ay pwede natin itong i-packing, pwede talaga natin itong pang-delivery mga ga. Pwede talaga natin itong pang-delivery kasi hindi ito madali-daling madurog kasi medyo makapal. At itong medyo manipis po natin ay ilagay po natin sa ating jar. O ayan mga palangga, may pagpipilian na po kayo ha. Kung gusto po ninyong medyo manipis po yung ating rosquillos ay flatten nyo lang po ng medyo manipis at kung gusto nyo naman na medyo makapal ay yun din, palaparin nyo lang ng hindi lang masyadong manipis para medyo makapal din. Ayan mga ga, tingnan nyo pong pagkakaiba nila yung binanyahan po natin ng itlog at yung hindi po natin binanyahan ng itlog. Ayan po. Mas malinis tingnan po yung walang banya, yung puti lang. Ayan na mga ga, the recipe is done at sana po ay inyong masubukan. Sana mga palangga ay masubukan po ninyong ating cookies ngayon kasi ay pwede talaga po natin itong pagkakitaan. Maraming salamat mga ga, magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.